karapatan po nila yon. Tayo po ay demokrasyang bansa. Kung sa palagay nila sila ay dinikipit, merong ilang institusyon na pwedeng lapitan o puntahan para sa tingin nila pwede silang dinggin o magreklamo. Kaya po gano'n po nangyari. Gayon pa man, may mga ilang pumunta ron na parang yung iba hindi naman yata kumbidado pero nagpunta pa rin. Ang kagaya ni Attorney Tumotorgo, parang nakapagsisi nga bakit nandun siya, nasermonan tuloy siya at parang na-cite in contempt pa. Biro nyo, kung yun palang mga nagpunta sa Supreme Court ay dumano doon sa pagdinig na yun, ilalampaso lang pala ng mga congressman na nandun na mga minanata nila sa kanilang vlog. Ayun nga, example lang nga po si Attorney Tumotorgo. Nagpaliwanag siya na siya ang yung sinasabi ni Congressman Marcoleta ay panliling lang sa kanya yon, pero sa resource person na para sa kanya yun ay opinion. So may pagtatalo ng kung ano ba talaga ang opinion at ang akusasyon. Yung panlilin lang para kay Congressman Marcoleta ay akusasyon na. Parang nasira ang kanyang reputasyon. Kay Attorney Tumotorgo, para sa kanya, yun ay kanyang opinion. Matagal bago nasagot ni Attorney Tumotorgo kung saan meron kasing binasa si Congressman Marcoleta, maaaring yun ay itinik sa kanya ng kanyang mga supporter o pero siyang kopya na alam niya darating si Atty. Tumotorgo, kaya babanatan niya. Ayun nga, binanatan niya. So personal po yun ang nangyari kasi po yung kongreso, yung TRICOM, kaya po yan nagpatawag para gumawa ng batas na sa palagay nila makakapag-restrict yung mga vloggers sa kanilang pagtatrabaho, nakagaya ng KBP. Yung po kasi mga announcer, komentarista, newscaster sa mga TV, radio, mayroon po silang sila po ay member ng KBP o yung kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Ang mga estasyon po ng radyo, pati yung kanilang mga tauhan, newscaster, ang mga TV announcer or reporter, MC ay membro po yan membro sila ng KBP. Ang KBP po ay ang pagkaintindi ko ay samahan na isang pribado, hindi po yan ay under ng kongreso o isang franchise o yun po isang mga pribado. Siguro dapat ay gumawa na lang din ng mga vloggers ng kumbaga club, kagaya ng National Press Club, Kilusan Association ng mga broadcasters ng Pilipinas.
Tapos maghalal sila ng pangulo. Tapos gumawa sila ng policy kung ano ang magiging role ng mga vloggers sa Pilipinas na hindi lalampas sa below the belt. Ibig sabihin magkaroon ng code of ethics, code of conduct ang bawat kalahok ng itatayong asosasyon. Ang problema, dapat yun na lang munang ginawang yun ang talagang target ng TRICOM. Hindi dapat pinapunta doon para singilin. Kagaya ni Marcoleta nga po, siningil niya yung isang attorney. Mali po yun Tapos pag hindi nakasagot, isasite for contempt. Mali po yun. Kaya tama po palagay ko para sa akin. Pabor ako dun sa 39 na DDS vloggers na sumaklolo sa Supreme Court. Kasi po, ang mga vloggers po, sa totoo lang,